Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Dati, ang mga tuhod ninyo ang nagdadala sa inyo kahit saan paakyat ng burol, pababa ng hagdan sa buong maghapon. Pero nitong mga huli, naninigas ba sila pagkagising pa lang sa umaga na mamaga ba ang inyong mga bukong-bukong nang walang dahilan o kumikirot ang inyong mga binti pagkatapos lang ng simpleng paglakad papunta sa kusina? Hindi nyo ito imahinasyon at hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ang totoong nangyayari ay isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 80 anyos at tahimik nitong sinisira ang istruktura sa loob ng inyong mga kasukasuan, unti-unting ninanakaw ang inyong lakas araw-araw. Ito ay ang collagen collapse. Heto ang katotohanan. Pagkatapos ng edad 30, nawawalan ang inyong katawan ng halos 1% ng collagen nito bawat taon. Pagsapit ninyo ng 60, mahigit sa kalahati nito ay maaaring wala na. Pero may magandang balita. Mabisang likas na magandang balita. Dahil kayang muling buuin ng inyong katawan ang collagen. Ngunit kailangan nito ang tamang panggatong. At hindi pulbos o mamahaling tableta ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay pagkain. Mga prutas na mahahanap ninyo sa palengke, masasarap na prutas na ayon sa siyensya ay makakatulong magpabawas ng pamamaga, magpaginhawa ng naninigas na kasukasuan at muling buuin ang suporta ng inyong katawan mula sa loob. Sa video na ito, isa-isahin natin ang 6 na partikular na prutas na mayaman sa mga manisya sa mga sustansyang nagpapalakas ng collagen. Simple lang kainin, suportado ng pananaliksik at nakakagulat na epektibo. Ang ilan ay nagsisimulang gumana sa loob lamang ng 2 oras. Ngayon, bago tayo magsimula, nais kong malaman, ano ang isang prutas na hindi mo kakainin kahit anong mangyari? Mag-iwan ng komento at tingnan natin kung sino ang pinakapihikan sa ating pamilya. Simulan na natin sa unang prutas. Ito ay maliit, berde, at nakakagulat na makapangyarihan. Maaaring hindi ninyo gaanong pinapansin ang kiwi. Mabalahibo, medyo kakaiba ang itsura at karaniwang nasa isang sulok lang ng tindahan ng prutas. Ngunit sa loob ng munting berdeng iyon ay mayroong tahimik na kapangyarihan, lalo na kung naninigas ang inyong mga tuhod o namamaga ang inyong mga binti pagkatapos maglakad. Ang kiwi ay siksik sa bitamina C. Hindi lang kaunti, kundi sapat para simulan ang produksyon ng collagen na parang pagpindot sa isang switch. At iyon mismo ang kailangan ng inyong mga kasukasuan para manatiling may sapin at madaling igalaw. Ito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi mabubuo ang collagen kung walang bitamina C. Ito ang nagsisilbing kislap na ginagawang matibay na hibla ang mga amino acid, tulad ng proline at lysine, na siyang bumubuo sa inyong mga litid, ligament at kartilago. Ang isang katamtamang laking kiwi ay nagbibigay ng mahigit 70 mg ng bitamina C, higit pa sa sapat para paganahin ang mga enzyme na bumubuo sa istrukturang iyon. Ngunit huwag lang maniwala sa aking salita. Isang klinikal na pag-aaral mula sa University of Otago sa New Zealand ang natuklasan
na ang mga matatandang kumakain ng 2 kiwi sa isang araw ay tumaas ang antas ng bitamina C sa kanilang dugo ng 13% sa loob lamang ng 1 linggo. At higit pa rito, nabawasan daw ang paninigas ng kanilang mga tuhod at gumanda ang kanilang paggalaw. Ibig sabihin, ang pagtayo mula sa upuan, pag-akyat sa hagdan, o simpleng pagtayo ng mas matagal ay maaaring gumaan dahil lang sa pagdaragdag ng munting prutas sa inyong almusal. At hindi diyan nagtatapos. Ang kiwi ay puno rin ng mga antioxidant at isang espesyal na compound na tinatawag na actinidin. Ang enzyme na ito ay tumutulong sa mas mahusay na pagtunaw ng mga protina na nagpapabuti sa panunaw. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mas mahusay na panunaw ay nangangahulugang ang mga sustansya ay tunay na nakakarating sa inyong mga kasukasuan sa halip na dumiretso lang. Subukang kainin ang kiwi kasama ang balat. Oo, tama po, dahil doon matatagpuan ang karamihan sa fiber at antioxidants. Hiwain ito at ihalo sa yogurt o i-blender kasama ang spinach para sa isang smoothie na pasasalamatan ng inyong mga tuhod. Mula sa mabalahibong berde, lumipat tayo sa isang mas pamilyar ngunit higit na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng marami. Pag-usapan natin ang isang bagay na malamang ay mayroon na kayo sa inyong kusina, isang dalandansuha o marahil isang makatas na dalanghita. Ang mga prutas na ito ay hindi lang nakakapresko, sila ang matalik na kaibigan ng collagen at alam iyan ng inyong mga kasukasuan kahit hindi ninyo napapansin. Tingnan ninyo, ang mga citrus fruits ay hindi lang tungkol sa bitamina C. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang bitamina na iyon kasama ng mga flavonoid para mapababa ang pamamaga, protektahan ang kasalukuyang collagen at bigyan ang inyong katawan ng mga kagamitan para makabuo ng mas marami pa nito kung saan ninyo kailangan. Ang bitamina C lamang ay makapangyarihan na oo, ngunit ang mga citrus fruits ay naglalaman din ng mga compound tulad ng hesperidin at naringin, mga likas na flavonoid na nagsisilbing mga tanod para sa inyong mga kasukasuan. Pinapakalma nila ang pamamaga na nagpapabagal sa produksyon ng collagen at tahimik na pinoprotektahan ang inyong mga connective tissue mula sa karagdagang pagkasira. Isipin ninyo na binibigyan ninyo ang inyong mga tuhod ng isang malinis at ligtas na lugar para maghilom. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Nutrients ang natuklasan na ang mga matatandang regular na kumakain ng citrus flavonoids ay nakaranas ng malaking pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan, nabawasan ang pamamaga at bumuti pa ang sirkulasyon ng dugo sa mga binti. Isa pang pag-aaral mula sa Japan ang nagpakita na ang hesperidin na galing sa dalandan ay hindi lang nagpababa ng mga senyales ng pamamaga, kundi direktang nag-udyok sa pagbuo ng collagen sa tissue ng kasukasuan. At heto ang magandang bahagi, madali lang itong gawin. Isang baso ng sariwang katas ng dalandan sa umaga, kalahating suha sa almusal, ilang hiwa ng dalanghita pagkatapos maglakad. Ang mga simpleng gawin na ito ay dahan-dahang maaaring magbago sa pakiramdam at paggalaw ng inyong mga kasukasuan. Ang sikreto ay ang pagiging tuloy-tuloy. Hindi kayang itago ng katawan ang bitamina C
ng matagalan, kaya kailangan ninyo ng palagiang supply. Kung hindi ninyo gusto ang maasim na dalandan, subukang ihalo ito sa smoothie o isama sa papaya para sa dobleng bisa ng kabutihang mayaman sa enzyme at collagen. Iwasan lang ang mga binibiling katas na may dagdag na asukal. Binabalewala nito ang mga benepisyong laban sa pamamaga. Ngayon, habang binibigyan ng malinis na pundasyon ng citrus ang inyong mga kasukasuan, ang susunod na prutas ay mas malalim ang epekto. Tumutulong itong paghiwa-hiwalayin ang mahahabang protina para maging handa ng pambuong collagen, at ito ay isang tropikal na prutas na mamahalin ng inyong mga kasukasuan. Ngayong malinis ang daan dahil sa citrus oras na para muling magbuo, at ang papaya ang tamang prutas para sa gawaing ito. Ang malambot at kulay dalandan laman ng tropical na prutas na ito ay hindi lang lasang bakasyon, ito ay gumagana na parang gamot. Sa ilalim ng tamis nito ay mayroong isang pambihirang enzyme na tinatawag na papain. At ang enzyme na iyon ay isang game changer. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang malalaking protina para maging maliliit na amino acid na kailangan ng inyong katawan para lumikha ng sariwa at nababanat na collagen mismo kung saan nahihirapan ang inyong mga kasukasuan. Ang siyensya dito ay makapangyarihan. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Foods ang sumunod sa mga taong may malalang paninigas ng tuhod. Pagkatapos lamang ng 2 linggo ng araw-araw na pagkain ng papaya, iniulat ng mga kalahok ang nabawasang sakit sa kasukasuan at mas malaking kakayahang gumalaw. Itinuro ng mga mananaliksik ang pinagsamang epekto ng papain bitamina C at likas na mga anti-inflammatory flavonoid. Magkakasama nakatulong silang bawasan ang pagkiskisan sa mga kasukasuan at gawing mas makinis muli ang paggalaw. Ito ang nagpapaiba sa papaya. Hindi lang ito nagbibigay ng mga hilaw na materyales, binibigyan din nito ang inyong katawan ng mga kagamitan para gamitin ang mga ito. Kaya naman, ito ay lalong kapaki-pakinabang kung kayo ay nakakaramdam ng pananakit pagkatapos maglakad o kung ang inyong mga tuhod ay gumagawa ng tunog na lumalagutok kapag kayo ay umuupo o tumatayo. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ang papaya kapag hinog na malambot, kulay dalandan at mabango. Iyon ang panahon na pinakamataas ang antas ng mga enzyme nito. Maaari ninyo itong kayurin gamit ang kutsara, ihalo sa blender na may kaunting katas ng dayap o ihalo sa inyong almusal. Inirerekomenda pa ng ilang nutrisyonista na ihalo ang ilang buto sa smoothies. Mayaman ang mga ito sa karagdagang mga compound na lumalaban sa pamamaga. Dahan-dahan lang dahil matapang ang mga butong iyon. Kung hindi ninyo gusto ang hilaw na papaya, maaari ninyong lutuin ang berdeng version sa mga nilaga o sopas, bagaman mas mababa ang nilalaman nitong enzyme. Ang pinakamagandang oras para kumain ng papaya ay pagkatapos maglakad o sa umaga, kung kailan nagsisimula ng maghilom ang inyong mga kasukasuan mula sa pamamaga magdamag. Ngayon na nasubukan na natin ang tulong mula sa tropikal na prutas na mayaman sa enzyme, bumaling naman tayo sa isang prutas na madalas hindi pinapansin, ngunit maaaring isa sa pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng collagen na mayroon na kayo. Karamihan sa mga tao
ay nilalagpasan lang ang bayabas sa palengke, hindi namamalayan na binabalewala nila ang isa sa pinakamalakas na kaalyado ng kalikasan para sa pag-aayos ng kasukasuan. Ang prutas na ito ay hindi magarbo sa kulay o lasa, ngunit ang inaalok nito ay purong kapangyarihan, lalo na pagdating sa muling pagbuo at pagprotekta sa collagen sa mga tumatandang kasukasuan. Kung kumikirot ang inyong mga tuhod sa pagtatapos ng araw o naninikip ang inyong mga bukong-bukong pagkatapos lang ng magaang gawain, ang bayabas ay maaaring eksakto kung ano ang tahimik na hinihiling ng inyong katawan. Ang sangmanisina, ang isang katamtamang laking bayabas, ay naglalaman ng higit sa 200 milina ng bitamina C, 4 na beses na mas marami kaysa sa isang dalandan. Iyon pa lang ay ginagawa na itong isa sa mga pinaka nakakatulong na prutas para sa collagen sa buong planeta. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ang bayabas ay siksik din sa lycopene at polyphenols, mga antioxidant na hindi lang nagpapababa ng pamamaga, pinoprotektahan din nila ang kasalukuyang collagen mula sa mabilis na pagkasira. Kaya habang ang ibang prutas ay tumutulong sa pagbuo, ang bayabas ay tumutulong ipagtanggol ang kung anong mayroon ka na. Isang klinikal na pag-aaral sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa mga matatandang kumakain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Hindi lang nagpakita ang mga kalahok ng nasusukat na pagbuti sa pagiging nababanat ng balat, nakaranas din sila ng kapansin-pansing pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan. Ikinabit ng mga mananaliksik ang mataas na konsentrasyon ng mga antioxidant sa pagbabawas ng oxidative stress, ang tahimik na banta na nagpapahina sa kartilago at connective tissue sa paglipas ng panahon. Ang pinakamagandang bahagi, madaling kainin ang bayabas. Ang balat ay nakakain mayaman sa fiber at antioxidants, at ang laman ay malambot, bahagyang matamis at siksik sa sustansya. Maaari ninyo itong hiwain na parang mansanas, ihalo sa smoothies o kainin kasama ng iba pang prutas na nagpapalakas ng collagen tulad ng kiwi o papaya. Iwasan lang ang mga matatamis na katas ng bayabas. Madalas nitong binabaliwala ang mga benepisyo dahil sa dagdag na pamamaga. Ang pagdaragdag ng bayabas sa inyong pang-araw-araw na gawain ay parang pagbibigay ng sistema ng seguridad sa inyong mga kasukasuan. Hindi lang nito sinisimulan ang pag-aayos, pinipigilan din nito ang pinsala sa hinaharap. At ang ganoong uri ng tahimik na proteksyon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ngayon, tuklasin natin ang isang grupo ng mga prutas na nagtutulungan na parang isang kupunan. Maliit sa sukat, ngunit makapangyarihan sa epekto. Maaaring maliliit sila, ngunit ang mga berries ay parang maliliit na tanod na nagmamartsa sa inyong daluyan ng dugo, lumalaban sa pamamaga at nagtatagpi sa mismong istruktura na nagpapanatiling matatag sa inyong mga kasukasuan. Maging ito man ay strawberries, blueberries o blackberries, ang tatlong makukulay na prutas na ito ay naghahatid ng konsentradong dosis ng kung ano ang lubos na kailangan ng inyong tumatandang mga tuhod at bukong-bukong proteksyon, sirkulasyon at ang banayad na tulak para muling magbuo. Simulan natin sa strawberries. Ang mga matingkad na pulang hiyas na ito ay puno ng bitamina C o
Ngunit mas mahalaga, naglalaman sila ng ellagic acid at mga antioxidant na humaharang sa mga enzyme na sumisira sa collagen na tinatawag na collagenases. Isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Foods ang sumunod sa mga taong may osteoarthritis sa tuhod na kumakain ng strawberries araw-araw at nakakita ng 37% na pagbaba sa mga senyales ng pamamaga at nag-ulat ng malaking ginhawa sa sakit pagkatapos lang ng 2 linggo. Hindi iyon matagal na paghihintay para sa tunay na kaginhawahan. Sunod ay ang matingkad na lila ng blackberries. Mayaman sila sa anthocyanins, ang mga pigment na nagbibigay sa mga berries ng kanilang matingkad na kulay at mas matingkad pang kapangyarihang magpagaling. Pinapabagal ng mga compound na ito ang mga enzyme na sumisira sa connective tissue na tumutulong na mapanatili kung ano ang nandoon na. Ipinakita ng pananaliksik na inilathala sa journal na Nutrients ang 25% na pagbaba sa mga senyales ng pagkasira ng kartilago sa mga nakatatandang regular na kumakain ng blackberries. At panghuli ang blueberries. Ito marahil ang pinakasikat sa lahat, lalo na pagdating sa malusog na pagtanda. Isang klinikal na pagsubok mula sa University of Maine ang nagpakita na ang araw-araw na pagkonsumo ng blueberry ay nagpabuti sa daloy ng dugo sa mga kasukasuan, lalo na sa mga binti. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas maraming sustansya ang nakakarating sa mga bahaging pinakamasakit. Sa isa pang pag-aaral, nakita ng mga kalahok ang 38% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan sa loob lamang ng 2 linggo. Ang pinakamahusay na paraan upang masulit ang mga berries ay kainin silang sariwa, hindi frozen, na may asukal. Magdagdag ng 1 dakok sa yogurt, ihalo sa oatmeal, isama sa pang-umagang smoothie. Kung maaari piliin ang mga ligaw na blueberries, doble ang taglay nilang lakas ng antioxidant kumpara sa mga karaniwan. Maaaring hindi mukhang marami ang mga maliliit na prutas na ito, ngunit magkakasama silang bumubuo ng isang pangunahing depensa na maaasahan ng inyong mga kasukasuan tahimik na nagbubuo tahimik na nagpoprotekta. Ngayon, kilalanin natin ang huling prutas sa ating listahan. Ito marahil ang pinakahindi pamilyar, ngunit ito ang pinakamakapangyarihan. Maaaring hindi ninyo ito madalas makita sa pamilihan, ngunit ang amla na kilala rin bilang Indian gooseberry ay isa sa mga pinakamabisang likas na kasangkapan para sa pag-aayos ng kasukasuan at muling pagbuo ng collagen. Ito ay maliit, berde, at napaka-asim, ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng lasa. Sa loob ng munting prutas na ito ay isang makapangyarihang lunas na hindi kayang pantayan ng anumang ibang prutas sa listahang ito. Ang amla ay isa sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng bitamina C sa planeta. Ngunit ang nagpapaging kakaiba dito ay kung paano nakakabit ang bitamina C na iyon sa mga polyphenols, mga compound ng halaman na ginagawa itong mas matatag at mas madaling masipsip. Ibig sabihin, hindi lang nakakakuha ang inyong katawan ng mas malakas na panggatong. Para sa pagbuo ng collagen, pinapanatili rin ito ng mas matagal na nagbibigay sa inyong mga kasukasuan ng oras para tunay na magbuo, hindi lang basta tumugon.
Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga nakatatandang umiinom ng katas ng amla araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 42% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng tuhod. Mas kahanga-hanga pa ang mga biopsy ng balat mula sa parehong mga kalahok ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa densidad at pagiging nababanat ng collagen. Iyan ay matibay at nasusukat na ebidensya, hindi lang pagginhawa sa sintomas kundi pag-aayos sa istruktura. Ang mas kamangha-mangha ay kung paano gumagana ang amla sa antas ng selula. Pinapataas nito ang produksyon ng mga fibroblasts, ang eksaktong mga selula na ginagamit ng inyong katawan para humabi ng bagong collagen. Naglalaman din ito ng quercetin at gallic acid na nagpapakalma sa oxidative stress na naiipon pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Kaya't kung ang inyong mga kasukasuan ay sumasakit sa umaga o kumikirot, sa gabi ang amla ay gumagana sa likod ng mga eksena upang ibalik ang pundasyon. Maaari ninyo itong inumin sa maraming paraan. Ang pulbos ng amla na hinalo sa maligamgam na tubig na may pulot at lemon ay isang paboritong ritual sa umaga para sa marami. Mahahanap din ninyo ito na tuyo ibinabad o ginawang katas. Matindi ang lasa nito ngunit sulit. Kung sakaling makakuha kayo ng sariwang prutas, subukang hiwain ito at ibabad sa tubig na may asin magdamag. Pinapalambot nito ang asim at ginagawang mas madaling kainin. Sa lahat ng prutas ang amla ay namumukod tangi, hindi dahil sa lasa nito, kundi dahil sa lakas nito. Hindi lang nito sinusuportahan ang collagen, tumutulong itong buuin ito mula sa loob. Maraming tao ang nag-iisip na ang sakit sa kasukasuan ay isang bagay na kailangan na lang nilang tiisin. Iyong pakiramdam ng pamamaga pagkatapos maglakad, ang paninigas pagtayo mula sa upuan, ang tahimik na paglagutok sa inyong mga tuhod kapag yumuyuko. Ipinagkikibit balikat natin ito bilang pagtanda lang. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. Ang mga ito ay hindi senyales ng pagtanda. Ito ay mga senyales na humihingi ng tulong ang inyong katawan at nasa inyo ang kapangyarihan na ibigay kung ano mismo ang kailangan nito. Ang 6 na prutas na ito ay hindi mahika, hindi sila uso. Sila ay tunay na pagkain na puno ng tunay na sustansya na kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng inyong katawan upang muling buuin ang mismong pundasyon na inyong tinatapakan araw-araw. Maging ito man ay isang malambot na hiwa ng papaya sa umaga, isang dakok ng berries pagkatapos ng tanghalian, o kaunting amla na hinalo sa maligamgam na tubig. Pagsikat ng araw, bawat maliit na pagpili ay nag-iipon. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang. Pumili ng isang prutas, idagdag ito sa inyong routine at tingnan kung ano ang pakiramdam ng inyong mga binti sa umaga. Pakinggan ang inyong katawan. Mas may kakayahan ito kaysa sa sinabi sa inyo. Isang mahalagang aral. Ang kalusugan ay hindi isang destinasyon na nawala na sa inyong nakaraan. Ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Bawat araw ay nag-aalok ng pagkakataong gumawa ng mga pagpili
na nagpapatibay, nagpapagaling, at nagpapasigla. Huwag ninyong isuko ang inyong lakas. Ang kapangyarihan na mapabuti ang inyong pakiramdam ay nasa inyong mga kamay, sa inyong plato. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung aling prutas ang pinakanasasabik kayong subukan. Ang bawat boses ay mahalaga dito. At kung nais ninyo pa ng mas maraming simple at suportado ng siyensya na mga payo para mapanatiling malakas ang inyong katawan, malinaw ang isip at puno ng sigla ang buhay pagkatapos ng 60, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Magkakasama tayo sa landas na ito, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Ang inyong kalusugan ay hindi nasa likuran ninyo. Narito pa rin ito, naghihintay na piliin ninyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.